Mic test. Bismillah, bismillah. Mic test. Bismillah, bismillah. Mic test. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Mic test. Bismillah. Mic test. Mic test. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapaliwanag patungkol sa araw ng paghuhukom at ang mga ibang sitwasyon na mangyayari sa isang tao kapag siya ay nasa paraiso na at kapag siya ay nasa impyerno. Na kung sa mga nabanggit sa Quran, kukundi lang yung mga papaliwanag natin nang sa ganoon ay hindi masyado mahaba. Unang-una sa lahat, mga kapatid, ay kinakailangan ay maintindihan muna natin kung ano nga ba ang paniniwala natin sa araw ng paghuhukom. Para sa aming mga kapatid at para sa aming mga kaibigan ng mga hindi Muslim, sa amin sa mga Muslim ay kabilang sa aming pananampalataya ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Ito ay ang panglimang haligi o pundasyon ng aming pananampalataya, ang araw ng paghuhukom. Kaming mga Muslim ay naniniwala sa araw ng paghuhukom na kung saan sa araw ng paghuhukom ay may paraiso at may impyerno. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, sa paraiso o di kaya sa impyerno. Napakahalaga po na tayo ay maniwala sa araw ng paghuhukom sapagkat lamho natin na sa mundong ibabaw na ito ay kailanman ay hindi natin makukuha o mararanasan ang tunay na katarungan sa mundong ito. Sapagkat mga kapatid, mga tagapakinig, ang mundong ito ay punong-puno ng mga krimen, punong-puno ng mga iba't ibang pangdaraya na kung saan mapakarami tayong narinig ng mga kapatiran natin, mga kababayan natin na kung saan hindi nila makuha-kuha ang kanilang katarungan na gustong makamtan. Mga tagapakinig, ilan na po ba sa ating mga kababayan, ilan na po ba sa ating mga kakilala na pinaslang, ni-rape, ninakawan, o di kaya pinakulong, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakukuha ang justice o ang katarungan nila. Halimbawa ng isang babae na kung saan ni-rape at pinatay pa. Subalit, ang nang-rape at ang pumatay ay isang taong malaki, mayaman at malaki ang kanyang pera. Dahil sa siya ay malaki ang kanyang pera, malaking pamilya, kumuha siya ng napakamahal at napakahusay na attorney. At ginamit niya ang kanyang connection. Kaya nga naman hindi sa kanya naihatol ang dapat niyang panagutan. Tingnan niyo mga kapatid, dito lang sa mga country na kung saan may pumatay, pag nahuli yung pumatay, ikukulong. So ito ay nakakalungkot na kailanman ay hindi niya nakuha yung katarungan na dapat niyang makamtan. At katulad nga ng ating sinasabi, na dito sa mundong ibabaw na ito, ay dito mo makikita ang mayaman at si mahirap. Dito mo makikita na napakalaki ang pagitan ng mayaman at ang mahirap.
liban sa mga kakaunti. Pero ang majority talaga, ang mayaman ay makikita mo talaga ang kanyang pamumuhay ay pangmayaman lang at si mahirap ay doon lang na siya ay mahirap. Ang mahirap ay mas lalong humihirap at si mayaman ay mas lalong yumayaman. At nangyayari pa na ang laging dinadaya ay silang mga mahihirap at hindi ang mga mayayaman. Na kung saan pagdating sa batas ay mas kinakampihan, mas binibigyan ng tuon pansin ang mga mayayaman sapagkat nga sila ay mga mayayaman. At tunay na ito ay nakakalungkot. Kaya nga may araw ng paghukom nang sa ganon ang araw na iyon ay kung ano ang inutang mo ay siya rin ang babayaran mo. Kung ano ang mga pinaginawa mo sa mundong ito ay aanin at aanin mo sa kabilang buhay. Kung ang ginawa mo ay karumaldumal, ang ginawa mo ay makasalanan, ito ay pagbabayaran at pagbabayaran mo sa kabilang buhay. At kung ito naman ay kabutihan at pagtitiis, pagsunod sa dakilang tagapaglikha, ay insya Allah ay ikaw ay bibiyayaan. Gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglikha sa araw ng paghuhukom. Kaya tayo ay naniniwala sa araw ng paghuhukom. Hindi pwede na hindi magkaroon ng araw ng paghuhukom sapagkat napakarami pong mga sign, mga palatandaan na dapat talaga magkaroon ng araw ng paghuhukom dahil nga sa ang mga tao na kung saan may kaya, malakas ang posisyon, mataas ang posisyon, malakas ang koneksyon, ay nagagamit nila ang kanilang koneksyon sa upang dayain, upang gumagawan ng hindi maganda ang mga tao. Pinaikot-ikot lamang nila. Mga alipin, mga tagapagnig sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala natin sa araw ng paghuhukom ay kasama po yan sa ating pananampalataya. Ang isang Muslim na hindi siya naniniwala sa araw ng paghuhukom ay kulang na kulang ang kaniyang pananampalataya. Bagkus kung hindi ka naniniwala ay maaaring na ikaw ay hindi tinatawag na Muslim sapagkat hindi ka naniniwala sa araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom, mga kapatid, mga tagapakinig, ay kinakailangan ang paniniwala natin dito ay 100%. Sapagkat tinang yung mga tao na ang kanilang paniniwala sa araw ng paghukom ay mujarrad, parang simple lang na paniniwala. Makita mo rin sila gumagawa ng mga iba't ibang uri ng kasalanan sapagkat nga sila ay hindi naniniwala sa araw ng, hindi buo ang kanilang paniniwala sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagdating natin sa araw ng paghukom, bago pa tayo dumating sa araw ng paghukom, ay darating muna tayo sa hayat barzakhiya sa ating mga libingan. At yan po ay ibang topic po yan, ang hayat barzakhiya. Ang pagkamatay natin mga kapatid, ay yan yung pintuan upang nang sa ganon ay makapunta tayo, makalipat tayo sa araw ng paghukom. Sa gusto mo o hindi, ikaw ay dadaan at dadaan sa pintuan na ito ang kamatayan. At pagdating mo sa araw ng paghukom, ay nandyan na po ang paraiso at ang impyerno. Kung ikaw ay karapat-dapat na tao sa paraiso, ay ikaw ay tao sa paraiso. At kung ikaw ay karapat-dapat na tao sa impyerno, ay ikaw ay tao sa impyerno. By the way, mayroon pong mga tao na kung saan makakapasok ng impyerno, parurusahan, pagkaraan ng kanilang kaparusahan sa impyerno ay makakapasok din ng paraiso. Mayroon din namang mga tao na sila ay makakapasok sa impyerno at habang buhay na sila ay makakapasok ng impyerno. Subhanallah. Khalidina finnar. Sila ay habang buhay na mananahanan sa impyerno. Mayroon din mga tao naman na sila ay makakapasok sa paraiso,
na hindi na sila makakapasok, hindi na sila makakadaan sa impyerno. At yan ang iduduan natin, ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo dumaan sa impyerno, hindi tayo pinarusahan sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang parusa sa impyerno ay ang pinakamababa nito ay yung naglalakad ka na kung saan ikaw ay nakasapatos ng ano ba ito? Umuapoy na na sapatos at kumukulo ang iyong utak. Subhanallah. At ito ay nakakatakot at napakasakit. At habang sila ay pinarurusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Naba? فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. At inyong tikman, inyong lasapin ang aming parusa, at kailanman ay hindi namin ito dadagdagan maliban na ito ay kaparusahan. Iyan ang isa sa pinakamasakit na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kanyang sinabi, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, nabanggit sa suratul Naba, na kung saan sila langhapin nyo, lasapin ninyo, tikman ninyo, ramdamin ninyo ang aming parusa, at hindi namin kailan ito dadagdagan maliban na ito ay kaparusahan. La ilaha illallah. Walang kapahingahan na parusa ang nasa impyerno, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Huwag natin na hayaan na ang ating sarili ay dumaan pa sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yan ay napakasakit po. Subhanallah. Subhanallah. Wala'udhu billah. Wala'udhu billah. Kaya panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay hindi parusahan sa impyerno, lalo na itong mga nalalabing oras, mga araw ng buwan ng Ramadan. At ang kasunod nito na aya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Ito naman, dito na naman niya kinukwento ni Allah subhanahu wa ta'ala, dito niya winiwika, sinasabi, pinapaliwanag na kung saan ang katangian ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina, yung impyerno. At napakarami pong mga aya, mga salita ni Allah na kung saan ipinaliwanag niya kung ano ang katangian ng impyerno. At ito naman ay sa kaparaiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza. Katotohanan na sa mga taong mga matatakutin sa Kanya ay sila yung tunay na magtatagumpay. Sila yung mga tunay na magtatagumpay. Inna lil muttaqin, al-muttaqun, ang mga matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at taqwa, mula sa salitang taqwa o pagkatakot sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Ano nga ba itong at-taqwa? Ang ibig sabihin ng at-taqwa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay yun yung pagsunod sa iyong dakilang tagapaglikha mula doon sa kanyang mga ipinag-uutos, at pag-iwan doon sa kanyang mga ipinagbabawal. At yun ang tinatawag na at-taqwa. Yun ang tinatawag na pagkatakot sa dakilang tagapaglikha. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hadaiqa wa a'naba, at sila sa kanila, para sa kanila, sa mga matatakutin kay Allah, doon sa mga tao na makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, hadaiqa wa a'naba, nas para sa kanila ay may mga hardin at mga ubasan. Hindi ko alam itong ubasan. Pero yung ubasan, mga hardin at mga ubasan na kung saan para sa kanila ito. Ito ay sa loob ng paraiso. Wa kawaiba at raba, at mga dalagang birhen, busilak at birhen na magkakasinggulang. Yun yung mga hurul ain. Mga hurul ain na kung saan para yun sa mga kalalakihan naman. Wakasang dihaqo,
at tasang tigib sa kasaganaan. Ibig sabihin, may parang tasa doon na kung saan may laman ito. At ang laman nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay sabi nila ito ay alak na kung saan hindi nakakalasing. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga katangian ng paraiso, la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa Jannah ay wala kang maririnig na lagwa wala kidhaba. Mga alago, alam yung mga alago, yung mga masamang salita, pagmumura, pagsisinungaling, pagmamarites, yung mga yan, yung mga alago, mga lahat ng mga hindi maganda, wala kidaba, at wala kang maririnig na kasinungalingan, walang pagsisinungalingan, hindi kanila sasabihin, wala kang maririnig o magsasabi sa iyo ng mga pawang kasinungalingan. Jaza'an min rabbika qada'an hisaba. Ito ay bilang kabayaran mula sa iyong Panginoon, ang masaganang handog ng ayon sa pagtutuos ng gawa. Yan ang mga biyaya na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Mula sa Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, siya ang mahabagin, si Allah, sila ay walang taglay na kapangyarihan mangusap sa Kanya. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may karapatan dito. At dito sa ayan na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalika al-yawmul haq. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma, yung araw na yun, yawma yaqumu ar-ruh, ang araw na yun na kung saan, ano yung araw na yon na sinasabi ni Allah? Ang araw ng paghukom. Na kung saan ang arrah, ang tinatawag dito na arrah, ay si Anghel Jibril, wal malaika at ang mga anghel, sila ay nakasaffan la yatakallamu. Sila ay nakalinya dyan sa araw ng paghukom. Sila ay nakalinya. La yatakallamu na illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Lahat yan nakahilera. Lahat ng mga tao, mga anghel, nakahilera yan. At hindi sila kailanman nagsasalita na sila ay naghihintay ng pahintulot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakapagsalita sa kanila liban sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika al-yawmul haqq, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang araw na yon na katotohanan. Ano yung araw na yon? Ang araw ng pag-uukom. Kaya sino man ang magnanais, hayaan siyang tumahal sa landas pabalik sa kanyang Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya silang mga tao na kung saan gusto nilang bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay it's your time, this is your opportunity before you die na makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna andarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala yung na kung saan katotohanan na kayo ay binalaan namin, kayo ay niwarningan namin. Nung nandito tayo sa mundong ito, itong mga talata, yung mga aya, itong binabanggit na dito, ay ito yung mga warning ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi na kayo ay aming binalaan. Inna andarnakum adaban qariba, na nalalapit na ang kaparusahan. Yawma yanzurul mar'u al-mar'u ma qaddamat yada, na kung saan yung araw na yun, sa araw ng paghukom, ay makikita ng mga tao ang kanilang mga ginawa, maqaddamat yada, kung ano ang kanilang mga ginawa ay makikita. Ito man ay masama, ito man ay mabuti, ay makikita mo ito at makikita mo ito sa araw ng paghuhukom. At ito ang napakasakit. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. At sasabihin ng mga hindi mananampalataya
At sasabihin ng mga hindi naniniwala, saan sila hindi naniniwala? Sa mga aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano itong mga aklat na ito? Yung ang aklat ni Abraham, yung ang awit ni David, yung Torah, yung kay Moises, yung Gospel ni kay Jesus, at yung Al-Quran. At ang Quran, yan po ang pinaka-final o last and final testament for mankind. Nang sa ganun ay makita natin kung ano nga ba yung mga tamang alituntunin para sa sangkatauhan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na yon na hindi naniniwala, al-kafir, al-kafirun, silang mga hindi naniniwala sa mga talata, mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga sinabi ng kanyang mga propeta, ay ano ang kanilang sasabihin? Ya laitani kuntu turaba. Sasabihin ng mga hindi naniniwala na ito, Ya Allah, aming dakilang tagapaglikha, sana ay naging lupa na lang kami. Bakit nila nasabi na sana ay naging lupa na lang kami, mga kapatid? Sapagkat nakita nila ang araw ng paghuhukom, kung paano parusahan ang mga hindi naniniwala sa Kanya. At sasabihin nila dahil sa kanilang takot, sa tindi ng kanilang pagkatakot sa araw na paghuhukom, sa tindi ng kanilang pagsisisi sa araw ng paghuhukom, ay kanilang sasabihin na, Ya Allah, sana ay naging lupa na lang kami o naging putik na lang kami. Tuturaba, naging lupa na lang kami. Sapagkat ang lupa ay hindi po parurusahan, pero ang tao ay parurusahan ng tao. Kaya kapatid, ikaw ay hindi Muslim, o ikaw man ay Muslim, nandyan ang kitab, nandyan ang Quran, basahin mo ang Quran. Ang Quran na yan, na kung saan nabuo yan sa loob ng 23 years from the moment na naging propeta, ang mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay doon nagsimula. Sa edad na 40 years old ang propeta sallam hanggang 63 years old ang propeta sallam, 23 years na buo ang banal na Quran. Ang banal na Quran ay lahat po yan salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan sa bawat isang tao. Ikaw man ay Muslim o hindi, basahin mo ang Quran. Sinasabi mo, gusto mong malaman ang mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga salita ng dakilang tagapagligtas sa iyo, basahin mo. Gusto mong kausapin si Allah, basahin mo ang Quran. Gusto mong malaman kung ano ang para sa atin sa mundong ito at para sa kabilang buhay, basahin mo ang Quran, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya po mga kapatid, ilan lang po yan sa mga katangian ng mangyayari sa araw ng paghukom, at hanggang dito lang po ang aking may bibigyan na payo sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking asawa, Amira binti Jim.